Ang Armor Division ng Philippine Army ay nakakuha ng panibagong sigla sa pagdating ng isa sa mga bagong nakuha nitong Sabra Light Tank. Ipinakita ang tangke sa pagdiriwang ng ika-87 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, Quezon City noong Lunes kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang isang Sabra Light Tank ay batay sa platform ng ASCOD na may 105 mm na canyon, bilang pangunahing armament at Coxial 7.62 machine gun, isa sa mga pinakabagong asset ng Armory Pambato Division na nagparada sa ika-87 anibersaryo ng pagkakatatag ng AFP noong ika-19 ng Disyembre taong 2023, sa General Headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City, sabi ng Armor Division sa isang post sa Facebook noong Lunes ng gabi. Idinagdag nito na ang iba sa mga asset na ito ay darating sa unang bahagi ng 2024, na binubuo ng wheeled and tracked Sabra Light Tanks na magpapalakas sa armored vehicle ng 1st Tank Battalion. Ang Sabra Light Tank ay dumating ng mas maaga sa buwang ito at ngayon ay sumasailalim sa mahigpit na pagsubok bago tinanggap para sa serbisyo. Ang Armor Division ay inaasahang makakatanggap ng 20 bagong Sabra Light Tank mula sa Israeli defense manufacturer na Elbit Systems LAN, at 10 Pandar two-wheeled armored vehicle mula sa Steyr-Daimler Puch sa pagitan ng 2023 hanggang 2024. Ang proyekto ng pagkuha ng light tank ay nasa ilalim ng Horizon 2 Revised AFP Modernization Program. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 9.4 bilyon at nakuha sa pamamagitan ng government-to-government mode. Bukod dito, ang command ay nag-install ng 234 na napakaliit na aperture terminal sa malalayong patrol base upang magbigay ng koneksyon sa mga tropa at nasa labas na mga komunidad. Upang harapin ang mga umuusbong na banta, ang command-activated units tulad ng 10th Field Artillery Battalion, SP-155, Cyber Battalion, 5 Installation Management Battalion, at 3 Infantry Battalion. Isinaaktibo din ito ang 1st Tank Battalion na magsisilbing mother unit ng mga kasalukuyang at paparating na tank asset ng PA, dagdag niya.